Hello mga ka-chisflix! Tahimik na sana ang lahat. Akala ng marami tapos na. Akala ng iba, lilipas din to tulad ng ibang issue sa internet na ilang araw lang ang ingay. Pero may mga kwento talagang ayaw manahimik lalo na kapag pamilya na mismo ang nagsasalita. At sa isyong ito ni Dudut at Chloe, unti-unti nang nawawala ang linya sa pagitan ng chismis at ng sinasabi ng mismong mga taong nasa loob ng kwento. Matagal na itong umiikot. Matagal nang may mga bulong, mga hinala, mga tanong na paulit-ulit binabato ng netizens. May mga nagsasabing, baka naman close lang. May mga nagsasabing, huwag na nating pakialaman. Pero may mga nakakapansin na parang may mali, parang may kulang, parang may hindi na tulad ng dati. At habang tumatagal, mas dumarami ang nagdudugtong-dugtong ng mga detalye hanggang sa dumating ang puntong hindi na random accounts ang nagpo-post, kundi nanay mismo ni Dudut. Dito nagbago ang lahat. Isang post, mahaba, emosyonal, hindi basta rant, kundi parang huling pahayag ng isang pamilyang matagal nang nasaktan. Sinimulan niya ito sa linyang last na to promise. Isang linya na madalas ginagamit ng taong pagod na, taong nagsalita na hindi dahil gusto, kundi dahil hindi na kayang manahimik. At eto na, sabi ng maraming netizens, kapag nanay na ang nagsalita, may pinanggagalingan na yan. Diretso niyang sinabi, all three people bear responsibility in an affair. Walang paligoy, walang issue, walang kontrobersya, walang misunderstanding. Ang ginamit na salita, affair. At doon pa lang, kachisflix, marami na ang napahinto. Dahil hindi basta-basta ginagamit ng isang magulang ang salitang yan kung walang dahilan. Hindi yan salitang binibitawan ng pabigla. Lalo na't kasunod pa nito ang tila congratulatory pero punong-puno ng galit at sakit na mensahe. Congratulations, boy! You have succeeded to bring the best out of 2026 for our family. Para sa iba, sarcastic. Para sa iba, mapanakit. Para sa karamihan, malinaw na may pinatutungkulan. Isang boy na hindi pinangalanan pero ramdam ng lahat ang bigat ng paratang. Isang boy na ayon sa post, naging mitsa ng gulo ng pagkawasak at ng pagkabunyag ng mga tunay na kulay. At heto ang linya na lalong umantig at nagpabigat sa kwento. You have unmasked the true color of a beautiful demure young lady. Isang babaeng inilarawan bilang maayos, mahinhin kagalang-galang. Isang babaeng, ayon mismo sa nanay ni Dudut, ay 11 taon nilang tinuring na pamilya, 11 taon na minahal, 11 taon na inalagaan, 11 taon na binigyan ng respeto. Hindi ito relasyon na saglit lang. Hindi ito kwento ng bagong kakilala. Ito ay mahabang panahon ng pagtitiwala. Kaya nang sabihin niya na we treated her as our family, a precious one, mas ramdam ang sakit dahil hindi lang relasyon ang nasira, pamilya ang gumuho. Mas lalo pang umigting ang emosyon nang banggitin niya ang salitang tropa. Boy tropa, how does it feels? Complete na ba pagkalalaki mo? Isang tanong na puno ng pang-aalipusta, pagkadismaya at galit. At sinundan pa ng paalala na ngayon ay paulit-ulit ng inuulit ng netizens. Huwag ipagkatiwala mga karelasyon nyo sa mga tropa-tropa. Sa puntong ito, marami ang nagsabi, kung wala talagang nangyari, bakit ganito ka-specific ang patama? Bakit may tropa? Bakit may pagkalalaki? Bakit parang alam na alam kung paano nangyari? At parang sinilyuhan ng karma ang lahat ng sabihin niya. What goes around comes around. Isang linyang hindi mo sinasabi kung wala kang pinaniniwala ang kasalanan na babalik sa gumawa. Pero hindi dito nagsimula ang lahat. Bago pa man ang post na ito, may mas nauna ng mensahe si Mama Alona
na mas tahimik pero mas malalim. Doon niya sinabi na, "There is no reason behind any cheating. It is a choice." Isa-isa niyang binasag ang mga palusot na madalas ginagamit kapag may pagtataksil. Hindi raw dahil tumaba ang partner, hindi dahil busy, hindi dahil walang oras, hindi dahil sa chismis, hindi dahil sa akala, dahil kung pipiliin mong maging tapat, magiging tapat ka kahit anong sitwasyon. At idiniin niya na ang proseso raw na ito ay sobrang masakit. Hindi biro, hindi palabas, hindi content, hindi lang para sa taong directly involved, kundi para sa buong pamilya. Sa bawat salitang iyon, ramdam ang pagod ng isang magulang na matagal nang nagpipigil. Hindi rin nagtapos sa kanya ang mga pahaging, pati kapatid ni Dudut na si Josh may sariling paraan ng pagsasalita. Isang tanong na simple pero mapanakit. Maiiwasan mo ba maiputan sa ulo? Para sa marami, simbolo ito ng kahihiyan na hindi mo basta maiiwasan kapag may ginawang mali. At nang sabihin niya sa dulo na hindi lang daw sa publiko sinabi ang mensahe, kundi sinabi rin mismo kay Dudut, doon lalo nagkaroon ng bigat ang lahat. Dahil malinaw na may seryosong pag-uusap na nangyari sa loob ng pamilya. At kung akala ng iba ay titigil na doon, nagkamali sila. Nang maglabas si Dudut ng bagong video na may pamagat na bagong bahay, imbes na simpleng congratulations ang matatanggap, may caption ang nanay niya na muling nagpasabog ng emosyon. Bagong bahay, bagong buhay para kay Dudut lang. Masarap ang buhay kung wala kang inaapakan, bitch. Walang sugar coating, walang paligoy, walang attempt na magpakabait. Isang pahayag na para sa netizens ay pinakadiretsahang indikasyon na may tinapakang tao, may nasirang damdamin, at may piniling iwan sa likod. At dito na nagsimula ang mas mabigat na tanong ng publiko. Kung walang cheating, bakit ganito kalakas ang galit? Kung walang betrayal, bakit parang buong pamilya ang nag-u-unload ng sakit? At kung hindi totoo ang mga paratang, bakit walang malinaw na pagtanggi kundi katahimikan? Hanggang ngayon, wala pang malinaw na direktang pag-amin o pagtanggi mula kina Dudut at Chloe. Pero sa panahon ngayon, hindi na laging kailangan ng statement. Minsan, ang mga caption na puno ng emosyon ay nagsasalita na para sa lahat. At kayo mga ka-chisflix, sa tingin nyo ba, ito na ang tahimik na kumpirmasyon ng matagal ng usap-usap? O may mas malalim pang kwento na hindi pa natin alam? Comment down below. Dahil ang kwentong ayaw magsalita, minsan mas malakas pa ang sinasabi. Subscribe para sa mga susunod na ulat at chismis. Chisflix sana!